Ito po yung milky donut ko na hindi lang cheese yung ating palaman or kiso sa loob, kundi dinagdagan ko pa yung ating palaman para maging masarap talaga mga langga. At yung diskarte natin sa ating toppings para hindi po malusaw buong maghapon. Bali sa umaga natin nalagyan ng toppings, kahit maghapon pa hindi po mga langga malulusaw. Sa school canteen po namin ito binibinta. Kayo mga langga, kung katulad kayo namin na nagbibinta din sa school canteen, baka ang video natin ngayon ay makatulong din sa inyo at pangdagdag na din sa inyong paninda. Kaya share na po natin ito. Wag na nating patagalin. Simulan na po natin. Uunahin po nating gawin yung ating palaman. Yung ating mga ingredients sa ating palaman ay nasa ating video screen lang. Ang ating gagawin na palaman ngayon ay tamang-tama lang po ito sa ating 1 kilo ng ating dough. 1 kilo lang po yung dough ang isi-share ko sa inyo mga langga. Kung kayo'y gumawa dito ng medyo marami, 2 kilo or 3 kilo, ay dublihin nyo lang po yung ating nakalagay na mga ingredients sa ating dough at sa ating palaman. Ayan na po mga langga. Pagkatapos po nating maihalo ang ating mga ingredients sa ating palaman ay ganito lang po siya mga langga. Hindi po tayo dito naglalagay ng tubig ha. At isit aside lang muna natin ito at ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. Ito po yung ating mga ingredients ng ating 1 kilo ng ating milky donut dough. Nasa ating video screen lang po. Sa mga nagtatanong po kung pwede ba daw ipagsabay yung ating yes at yung ating asin, hindi ba masisira yung yes kung isabay sa asin sa paglagay? Mga langga, ito po yung sagot ko. Hindi po. Kahit pinagsabay mo yung yes at yung asin sa paglagay dyan, ay mas maganda pa rin yung alsa ng ating yes. At sa tagal ko pa naman dito mga langga sa pagtitimpla ng ating mga tinapay sa mga friska na katulad nito, yung mga nilagyan natin ng yes, ay ganito po yung ginagawa ko mga langga. Subok ko na po talaga. Sa diskarte po yan kasi magkaiba talaga yung diskarte. Kung ano yung nakasanayan at kung maganda lang naman yung outcome. At depende din po yan minsan sa ating yes, may ibang yes na kailangan pa ng tunawin ng tubig bago ilagay sa harina. At ayan na mga langga, pagkatapos po nating tunawin yung mga dry ingredients natin, ay maglagay na po tayo ng ating harina. Pwede din kayong gumamit dito ng all-purpose flour lahat mga langga. Kung may spiral mixer, pwedeng ilagay sa spiral mixer. Kung mayroong dough roller, pwedeng imasa sa dough roller. Kung walang tools na pangpakinis ng ating dough, ay pwedeng imasa ng mano-mano hanggang mapakinis ninyo yung inyong dough. Itong akin mga langga ay daan ko po ito sa aking dough roller. Sa pagmasa natin ng mano-mano ay hindi po natin talaga ito makukuha yung ganito ka-elastic at kakinis ng ating dough. 25 grams lang po yung putol ko dito. Medyo mura lang po yung bintahan namin dito sa school canteen para afford lang po sa ating mga bata. At kayo mga langga, depende na po sa inyo. Nasa sa inyo na po yan yung inyong putol dito sa ating dough at kung magkano po ang inyong bintahan. Kasi medyo malagkit po yung ating palaman ay magdas lang po tayo dito ng harina, kunti lang po. Pag natapos na po nating putulin lahat yung ating dough ay pwede na po tayong maglagay agad ng ating palaman. Kunting lapad lang po sa ating dough, maglagay po tayo ng ating palaman at maglagay po din ako dito mga langga ng maliit lang po na cheese. Hiniwa ko lang po yung ating cheese ng pa-square lang po. Maliit lang po yung cheese na nilagay natin dito. Ayan po, kunting lapad, lagyan ng palaman at lagyan po natin ng maliit lang na kiso. Yung mumurahin lang po na cheese yung nilagay natin dito mga langga. At isirado lang po natin ng mabuti para hindi po lumabas yung ating palaman pag nagluto na po tayo dito. At saka pabilugin lang po natin at isalansan. Sa ating 1 kilo ng ating dough mga langga ay nakaputol po tayo dito ng 76 na piraso. At pag natapos natin itong lagyan lahat ng ating palaman ay paalsahin lang po natin ito ng nasa 1 hanggang 2 oras mga langga. Huwag lang po natin itong masyadong paalsahin. Ayan na po mga langga, pagkalipas po ng 2 oras ay niluto ko na po yung aking dough sa mainit po na mantika. Ang kailangan natin dito sa ating milky donuts ay hindi po masyadong maalsa yung ating dough. Bali, ipasalubong po natin mga langga sa pagluto. At tingnan nyo po yung ating ilalim ng ating dough. Sirang-sirado talaga mga langga. Ayan po, makinis po yung pinagsarahan po natin ng ating dough.
Sa gabi ko po niluluto ito mga langga at pagka kinabukasan po ay doon na po ako maglagay ng ating toppings para po diretso na po deliver po sa ating school canteen. Ayan po, bukas na po natin ito lalagyan ng toppings. At ayan na po, pagka kinabukasan ay mag-prepare na po tayo ng ating toppings para mas lalong hindi malusaw yung ating toppings ay maglagay po tayo ng cornstarch at lutuin lang po natin ito ng 1 to 2 minutes mga langga. Madali lang po talaga itong lutuin. Pag nangamoy na po yung ating cornstarch, ibig sabihin yan ay luto na po siya. At pwede nyo ring salain mga langga pag may bilog-bilog. Pero itong akin, wala pong bilog-bilog po yung aking cornstarch. At yung ating powdered milk ay yung Milk Boy, pwede dito kasi hindi po bilog-bilog. Kung mayroon namang bilog-bilog yung inyong milk powder, ay pwede ninyong salain. Ito mga langga, ayan, kunti lang po yung bilog-bilog. Hindi ko na po ito sinala. Kasi pinong-pino naman yung powdered milk natin na Milk Boy. At haluin lang po natin yan. At dito mga langga, para dumikit po yung ating toppings, ay maglagay po ako dito ng condensed milk. Pwede din kayong gumamit ng margarine, pero ako mga langga ay condensed milk lang po. Para dagdag sarap at tamis po inang ating Milky Donuts. Kasi po yung ating toppings ay hindi po tayo doon naglalagay ng ating powdered sugar. Hindi po tayo maglalagay ng powdered sugar sa ating toppings. Cornstarch lang po at saka yung powdered milk. Kaya maglagay po ako dito ng condensed milk. At sa paglagay ninyo ng inyong toppings ay kapal-kapalan lang po natin para matagal po malusaw para umabot po ng hapon. At iyon po ang ating toppings, hindi po nauubos, marami pa pong natira. Ayan po. Sa magtatanong po kung magkano pong pintahan namin doon sa school canteen ay 7 pesos po yung pintahan namin dito. Ayan po mga langga, napakasarap naman po talaga. Kasi hindi lang po kiso or cheese yung nilagay natin ay nagdagdag po tayo dyan ng palaman. Ay nagawa po tayo ng palaman para medyo madami-dami din po yung ating palaman sa loob. Sana nagustuhan po ninyo ang ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!